Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are. Kaya makinig na maigi, unawaing mabuti, panoodin ang video hanggang dulo at sana ay ma-share mo rin sa iba. Umaasa ako na by this time ay napanood mo na yung aking isang vlog about doon sa increase ng minimum wage ng mga golf, badante at babysitter. At sana na-share mo na din iyan. Dapat ay aware ka kung magkano ga ang dagdag sahod ng mga nasa laboro domestiko simula ngayong 2026. Mainly, ang salary increase ay nakadepende sa livelo mo. Pero, karamihan pala hindi malinaw sa kanila kung ano ang kanilang livelo at paano ga malalaman kung anong livelo mo dapat bilang isang worker. Simula ngayong 2026 ay madaming mga changes na generally ay pabor sa mga laboratory domestici. Bakit? Dahil mayroong bagong CCNL ang lavoro domestico. Alamin natin kung anong livelo ga yung makakatanggap dapat ng hanggang 100 euros na increase sa sweldo. Totoo ba na mayroon pa ding salary increase sa 2027 at saka 2028 ayon sa bagong CCNL? Ang detalye raga, do pa na sigla, partiamo. Raga, importante ang info na pag-uusapan natin sa video na ito regarding sa laboro domestiko. Since majority ng ating mga kababayan ay naandyan sa sektore na laboro domestiko at nagtatrabaho bilang golf, badante o babysitter, sana ay ma-share mo ang vlog na ito sa kanila para lahat ay magiging aware sa mga importanteng pagbabago na mayroong kinalaman sa kanilang employment. Ang link ng official website ng asin.golf ay ilalagay ko diyan sa comment section para mayroong kang reference. At I suggest din na basahin mo yung CCNL ng Lavoro Domestico para maging informato ka sa mga karapatan mo bilang isang manggagawa dito sa Italia. Ang Kontrato Kolektibo Nazionale del Lavoro Domestico o ang CCNL ng Lavoro Domestico ay nagkaroon ng adjournamento. Ang effectivity ay simula November 1, 2025 at naka-indicate din sa artikulo numero 56 ang iskadensa ay October 31, 2028 at mananatiling may visa iyan hanggang mapalitan ng kasunod na akordo. Automatic na marirenew iyan for another 3 years kung sakali na walang magdisdeta sa alinmang partido. Kagaya ng nabanggit na doon sa isang previous video, simula ngayong 2026 ay mayroong increase sa minimum wage ng mga nasa laboro domestiko. Base iyan doon sa naging akordo last February 11, 2026 doon sa Komisione Nazionale. Ariyan table para may reference ka ng amount ng sweldo ngayon ng mga nasa laboro domestiko. Alamin mo lang kung convivente ka ga o hindi. Ang term pa din ng iba, okay? Ang tawag pa rin ng iba kapag sinabi na convivente sa amo ay yung naka-visa o naka-live-in. Then, after nyan, ang sunod naman na i-check mo, titingnan mo ay ang iyong livelo. Pero pagdating sa usapin na livelo, doon medyo hindi nagiging malinaw. Karamihan ay hindi sila aware kung ano ga ang kanilang livelo. Kung ano ga yung livelo proprio mismo, hindi nila alam, wala silang idea. Saan ga makikita ang livelo o paano mo malalaman kung anong livelo ng isang golf, badante, babysitter. Balik tayo din sa CCNL ng Lavoro Domestico. Sa Artikulo 6, ang kontrato di lavoro o lettera di assunzione ay dapat na naka-indicate ang mga info kagaya ng details ng employer, details ng worker, dapat ay naka-specify ang data dell'inizio ng raporto di lavoro, etc. Maraming mga info na dapat nakalagay dyan. Pansinin mo sa letter C, naka-specify din dapat ang livelo at ang mansione ng worker doon sa kontrato di lavoro o lettera di assunzione. Kagaya ng example na rin na lettera di assunzione para sa lavoratore domestico, makikita ang livelo na indicated ay livelo B. Kung ikaw ay binibigyan ng iyong amo ng busta paga, doon sa iyong busta paga, kagaya ng example na rin, makikita mo din kung ano ang iyong livelo.
Ang livelo ay hindi yan basta-basta ibinibigay laang dahil ang livelo ay ang antas ng qualifications ng isang worker. Basehan para tumaas ang livelo, experience sa laboro, competence, kung formato ba o mayroong kurso na natapos. Ang livelo ay mayroong corresponding job description o mansione na ang detalye niyan ay makikita din sa CCNL ng Lavoro Domestico dine sa Artikulo 9. Ang mga asistente familyari, ang tinutukoy ay yung mga nasa Lavoro Domestico na nagtatrabaho bilang POLF, badante, babysitter, etc. Ang mga asistente familyari ay classified sa 4 livelli na kung saan kada livelo ay may 2 parametro na tumutukoy sa sweldo. At ang mataas ay yung classified as super. Ang 4 na livelli ay A, B, C at saka D. Pinakamababa ang livelo A. Tapos ang pinakamataas ay ang livelo D. Kapag ang livelo A ay naging AS o AS, ibig sabihin ay A super yon. At mas mataas ang AS kaysa A laang na livelo. Yung ibang livelo ay ganun din. Mas nataas pa kapag may SC o naging super. Kapag nagkaroon ng SC o naging super, meaning mayroon silang inaalagaan. Halimbawa, kagaya ng bambini o mayroong ina-assist na persona, autosufficiente man o non-autosufficiente. Marapat lamang na kung ano ang job description mo, maging ang duties and responsibilities mo bilang isang worker ay tugma doon sa iyong livelo. Pero alam natin, in reality, mayroong mga workers na mas mababa yung indicated na livelo nila doon sa kontrato nila, pero ang actual na trabaho naman ay para sa mataas na livelo dapat. Dahil sa bagong CCNL ng Lavoro Domestico, babanggitin ko sa iyo, Raga, ang ilang mga pangunahing pagbabago. Una, magkakaroon ng automatic na adjustment o increase ng minimum salary kada taon dahil sa inflation. Pangalawa, bonus na 30 euros kada buwan para sa mga laboratory conviventi doon sa mga workers na FISA na, tandaan ha, na mayroon dapat na Certificazione Professionale Uni 11766 ng 2019. So kung ikaw ay walang ganyan na certificazione, buldire, hindi ka kasama doon sa may bonus na 30 euros. Okay? Additional naman na 60% sa normal na bayad kapag nagtrabaho sa araw ng festivo o holiday. Are ang listahan ng mga official national holidays ngayon dito sa Italia. Kahit hindi maglaboro sa araw na iyan, bayad ka pa rin dapat. Ang mga laboratory domestici ay entitled din sa permessi para sa visite mediche at pratike personali gaya ng pag-aayos ng documents. Naging 16 hours na annually para sa mga conviventi at 12 hours naman para sa mga non-conviventi. Pagdating naman sa maternita, bukod doon sa 5 months na maternita obligatorya, di solito ay 2 months yan before manganak and then yung another 3 months naman after na manganak. Ngayon, mayroon na ding 4 months na maternita facultativa. Meaning, kapag ka ayaw pang bumalik sa laboro dahil sa bagong baby, dahil nga ng babagong panganak, mayroong 4 months na pwedeng gawin ang maternita facultativa. Pero, wala yung sweldo. O kaya bayad. Wala yung bayad. Okay? Yung 4 months na maternita facultativa. Pero, mamaintain ng lavoratrice ang kanyang dirito sa kanyang posto di lavoro. Dapat din, dahil obligatorya ito, na ipag-member at ipagbayad ng amo sa enti bilaterali ng domestic sector, gaya ng sa Casa Colf, na yan ay matagal na natin na-explain. Okay? Ari pa ang good news. Base din sa Artikulo 55 para sa mga live-in workers o conviventi ng Livelo BS ng Tabela A, mayroong aumento sa minimum wage na total of 100 euros. Depende sa mga buwan at halaga para sa mga buwan. Para sa lahat ng iba pang livelli/tabelle, ang pagtaas sa minimum na sahod ay ibabatay ayon sa parehas na mga pamamaraan at termino.
mayroon pa tayong ibang mga kababayan na hindi ata sila aware doon sa tinatawag na ansyanita. Hindi ibig sabihin ay naedad na yung worker, kundi ay nagtatagal at nabilang ng mga taon ang worker sa trabaho sa iisa lang na amo. Ang comment kasi nung iba, nakikita ko, sila daw ay 10 years na, 20 years na, or mahigit na doon sa isang amo, pero may daw sila na na-increasean ng sweldo sa kanilang laboro. Base din sa Artikulo 37, mayroong tinatawag na Scati di Ancianita. Simula noong May 22, 1972, every 2 years na pagtatrabaho sa isang amo, dapat ay mayroong aumento na 4% sa minimum na sahod. Pero simula naman ng August 1, 1992, ang Scati o pagtaas ay hindi maaaring makuha ng anumang super minimo. Ang maximum number ng Scati ay 7. Clarification na raga, tingnan mo doon sa iyong kontrato di lavoro o letra di assunzione, kapag ka naka-indicate doon, may makikita ka na super minimo assorbibile, kagaya ng example na are, kung ang sahod mo ay mas mataas na kaysa sa aumento sa minimum wage, hindi obligado ang datore na increasean ka pa dahil mataas na ang iyong sweldo. Ang GCNL ng Lavoro Domestico ay hanggang Artikulo 56. Masyadong madami yan. Tapos ay medyo mahaba na rin ang video na ito. Kaya sa susunod na lang natin pag-uusapan ang iba pang mga info na dapat ay aware ang isang worker na nasa Lavoro Domestico. Mag-comment ka rin raga, baka ikaw ay may tanong or meron kang topic na gustong linawin natin tungkol dito sa Lavoro Domestico para maidagdag natin sa mga susunod na video. Maraming salamat sa raga sa panonood mo. Sana naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!